magandang gabi. Nandito nga pala tayo ngayon sa Inumang May Kalaman. So dito sa segment na to, pag-uusapan natin yung mga issues tungkol sa media, society, tsaka sa politics. So, bago tayo magsimula, ako nga pala si Louis Hyacinth. Ako nga pala si Carl Marie. Ako nga pala si Ari. Ako si Belle. At ako naman si Ivan. Is unbiased journalism possible? Wait lang, meron pang follow-up. How can it be achieved? Sa tingin nyo ba? Possible ba na magkaroon ng unbiased journalism dito sa Philippines? Oo naman, di ba? Oo. Ako kaya, oo. So, sige, paano? Sa tingin nyo, paano siya ma-achieve? Siguro magkaroon sila ng ethical standards kung saan may fairness, di ba? Di ba kasama naman yung sa ethical standards talaga ng mga journalist na dapat unbiased yung pinapublish nila? Oo. Kasi yun nga, Depende din naman yung yun information sa at news na binibigay nila para sa public. So, if neutral yung information na binibigay nila, makukuha nila yung trust ng public. Na okay, credible yung information na to. Kaya, posible na. Possible na magkaroon ng unbiased. Basta hindi siya haluan ng opinion ng Ng newscaster, separate sila. journalist na yan. Oo. Kumbaga, kung ano lang talaga yung tamang impormasyon na nakuha nila, Yun lang. Yun lang yung i-report nila. Hindi na nila need magdadagdag, ng hindi nila opinion, babawasan. Ganun nga. Ano ko lang thoughts ko lang. Kasi parang yung experience ko sa campus journalism, syempre yung campus journalism, training ground siya ng mga journalists. And marami sa kanila yung nagiging work talaga nila, is nagiging journalist sila sa media. Parang tinitrain kasi talaga nun sa campus journalism na dapat may stand ka. So, di ko masabi kung meron ba talagang unbiased na journalism. Siguro meron. Pero hindi lahat. Kasi maraming journalists yung tinitrain sila bilang sabihin na dapat sa ganitong bagay kailangan may stand ka. Firm ka. Yung pinapapili kasi kayo lagi ng stand niya pag journalist ka. I mean, student journalist ka. Lagi kayong may stand sa lahat ng bagay. And yun yung gagawa nyo ng article. Yun yung nilalagay nyo sa diaryo. So, parang in a sense, bias pa rin yung mga pinapublish nyo. Kahit sabihin mo na facts pa yan, meron pa yung yung may facts kayo, nililayout nyo yung facts nyo. Pero, parang bias pa rin siya kasi isusulat mo based dun sa stand mo eh. So, di ba ang gusto nila sa journalism, walang bias, pero bakit sa training ground? Ganun pa din yung ginagawa Yun, nila. oo nga. Di ba? So, dapat nagsisimula doon sa training ground. Dapat doon, parang hinahasa na sila kung paano maging unbiased na Na journalist. journalist. Ganun. Parang dapat kung ititrain yung mga student journalist na sumali sa mga press conference na dapat yung mga hindi nila sabihin na mag-take stand ka dito. Dapat isulat mo yung kung ano yung facts na meron ka. Isulat mo ng wala kang kinikilingan talaga. Ganun naman talaga dapat sa journalism. Okay, so, may kilala ba kayo na journalist or news organization na unbiased mag-report? For me, yung mga nasa ABS-CBN, GMA News. Kasi yun nga, yung kunwari yung 24, ano yun? 24 oras. Tapos yung 24 hours. in English. So, kayo din. di ba yung nila, yung motto? Tagline. Oo, Walang yun. kinikilingan. Sa tagline pa So, lang. tingin nyo ba, like, nasusunod ba yon? Or, Feel ko hindi lahat. Example yung Rappler. Kasi bias yung Rappler. Parang bias against Marcoses siya. Tama. 24. Pero Hindi may lahat. sinabalitaan ako na ABS daw, kaya daw parang hindi na pinarenew yung prangkisa kasi daw may bias sila. Parang kay Duterte. Bias na against time yun, Duterte oo. sila. Kaya Di daw- parang parang bias? Alam ko kasi yung issue Parang kasing, doon. parang nagkaroon sila ng hinanakit kay Duterte kasi pinasara sila, di ba? Di ba, wala namang napatunayang ebidensya. Oo. na- Pero ang sabi ng ABS, ng lawyers nila, okay naman daw. Parang dinidiin lang sila kasi masyado silang critical sa Duterte. administrasyon ni Duterte. Kaya pinasara sila. Nakakalungkot. Ang daming nawalan ng trabaho dun na. Real. Dapat di ganun. Pero balik tayo dun sa para sa akin, hindi lahat ng mga news organizations, lalo na yun sa TV, yon ABS, medyo hindi rin ako sila, na parang
unbiased sila. Meron din talagang, syempre, may Hindi mo hinanakit yung maiwasan. mga yun na pinasara kami ng ganito. Tawag Lalo na dito? yung sa Marcos, nung panahon ni Marcos, ganun din. Feeling ko kasi hindi rin siya mapipik. Nagsalita. Okay lang ba? Feeling ko kasi hindi din nila mapipigilan na hindi magsalit. Like, hindi sabihin yung opinion nila sa TV. Kasi, alam mo yun, like, opportunity yun. Parang feeling ko opportunity sa kanila yun. Para ma-voice out. Yung mga gusto na, like, yung gusto nilang sabihin. Freedom of expression. Tsaka ang laki na ng audience nila. So, ang laki Oo. ng impact na magagawa nila kung magsasalita sila. Tama. Diba? Tsaka But then reality again, naman. hindi siya within ng ethical principles nila. Totoo naman. Eto, feeling ko connected siya dun sa first question. In terms of freedom of speech, should there be a limit in media? For Hindi. me, oo. Ako hindi. Kasi- Kaya nga freedom eh. Yun nga, parang, Wait lang, sige. Di ba no ka? lang yes talaga. Talaga. Nakakainis. Hindi, ito biglang nag-shift. Ano? No, yes or no? Sige, di ba una mong sagot no? Bakit no? Kasi syempre, di may iwasan yung magkaroon ng hate speech. Pwede din siya mag-cause ng depression sa iba, online harassment, di ba? Ayun. So ano, tingin mo ba, tingin mo ba mas nakakabuti sa atin na, tawag dito, na magkaroon ng limit yung media? Kesa sa, I mean, nagulan ako. ano ba? Kung sa media mismo, yung sa mga journalists. Hindi Or journalist. sa Hindi. kabuuan. Sa media. Sa tao. Siguro Media mas talaga. applicable yung sinasabi mo sa social media. Oo, yun nga. Magkaroon ng restrictions sa mga pinopost Oo. para hindi nagiging mas negative yung epekto oo, ng yeah. Oo, social ganun. media. Sa So, paano sa tingin mo mas nakakabuti to kaya? Mas nakakabuti yung pag-limit kesa sa Oo. pagiging free? I mean, I paano mean, hindi naman siya super na limit. Siguro limitahan lang yung Like- siguro yung the way mo mag-construct ng words. Yung hindi dapat kasi yung iba pag may nag-open like ang pinopoint na nila is nagiging personalan na. Which is parang iba na yung hindi naman yun yung pinag-uusapan. Parang sobra na sila sa pagkasabi ng kung ano-ano, which is hindi naman tama, di ba? Parang may iba din kasi na parang unnecessary yung comments. Oo, yun. Alam mo yung, tawag dito, parang, Mema. oo, Mema lang sila. mema. Tapos parang, yung iba naman, pwede namang sayo na lang, pero sinasabi pa. Ganun. Okay lang naman magsawi basta yung hindi maapektuhan yung ibang tao like mentally. For me. Ano, sa tingin ko connected din dyan yung mga trolls sa social media. Kasi, di ba, may freedom of speech tayo. Merong mga ibang tao, masasamang tao na gumagawa ng mga fake accounts para lang makapanira ng tao dahil nga may freedom of speech sila. So, mahalaga talaga na magkaroon ng restrictions. Sa, kunwari, sasalain So, no ka nila. din. Oh, Ay, yes ka pala. Yes ka pala. yes na. Na may limit. Na dapat may Oo, limit. yes, yes. Oo, Sa may social kasalanan. media. In terms of freedom of speech. Oo, sa social media. Parang, Should there be a limit in ang pagkakaintindi ko kasi dun sa question na dapat ba i-limit ng mga media platforms Ay. yung, di ba ganun? Hindi. Parang dapat i-limit ba ng Parang, media ikaw mismo platform? ata as a citizen na, wait lang, in terms of freedom of speech, should there Pakibasa be a nga. Yung buo Ito yung ate. buong question. In terms of freedom of speech, should there be a limit in media? Parang dapat, hindi, parang sinasabi, parang pagkakaintindi ko kasi doon na, parang sa media ba, dapat nililimit ng mga media platforms yung freedom of speech. Ako naman, Parang parang ganun dapat kasi bang parang i-limit diba? ng tao? So ano? Gusto niyo bang parehas na lang natin sagutin? Pwede naman parehas natin sagutin. Pero kung sasabihin kasi na dapat bang ilimit ng media yung freedom of speech ng mga tao, hindi dapat. Kahit na sabihin mo na, Rights na yan eh. kasi kahit na sabihin mo na may, yung iba, nagto-trolls na lang sila, na may mga pinapakalat silang fake information, parang freedom of speech pa rin yun ng tao. Nasa sa kanila, paano nila ililimit Oo, yun. Hindi mafo-force ng media na dapat ganito lang yung isi-share mo. Hindi kasi pwedeng laging positive lang eh.
So, Hirap nga iwasan. ang sinasabi mo, yung media platforms ang dapat mag-limit. Hindi, yung Yung tao. tao Dapat yung tao mismo. mismo. Kasi Yung hindi pwedeng i-limit ng media yun. Beyond yun sa kakayahan ng media. Kasi karapatan ng tao na magkaroon sila ng freedom sa pananalita nila. Okay. Medyo Tama, nahihila tama. lang yata. Parang hindi na Pang-isa mo pa comprehend lang yung yan. tanong. Pang-una pa lang yan. Wala pa nga isa. Wait lang. So, ano lang ulit yung sinagot natin tanong? Kung dapat bang... Kung dapat na may unbiased. Wait lang. I-limit ng media yung sinasabing tao. Sagot mo no. Bell. Oh, no. Kami, It's a no. yes. When it Dapat comes bang to- i-limit ng media ang sinasabi ng tao? Ang nasa Kami, isip yes. ko kasi ng media is social media platforms. Parang media kasi in general, kasama na yung news, Pero kung... everything. Pero Tulad kung... ng mga Pero diniscuss kung natin focus sa Oo, social media, ano kami? Yes kami. Yes kami. Hindi pa rin. Di pa rin talaga. Kung Okay. yes kayo, Eto ba si Kyle pa? Kasi- Ikaw na. Stand mo. Stand ko, safe kami ni Bel. Kasi parang for me Okay. kasi kung ililimit ng media yung freedom ng tao na makapag-share sila, paano kung yung iba, kahit na sabihin natin masama yung inaano nila doon, baka nakakatulong yun sa mental health nila. Meron kasi iba na ganun talaga. Parang ano Hobby nila yun. way nila na mag-vent yun ng anger nila. Mali mo Baka- baka kausap. Oo, ganun. Parang, kasi freedom yun eh. Freedom nga, di ba? Kailan ka ba nakakita ng freedom na i-restrict mo? Di ba? Daddy, chill. May freedom ka pero hanggang dito lang. pero kunwari, halimbawa, in terms of mga Who you news, mean? Yung mga... news, kunwari, yung mga wars, yung mga, kunwari yung nangyayari sa Rafa, Ayun, hindi. dapat Sinishare yun. paano naman, di ba sabi mo, freedom, so wala na pala talagang restriction. Paano naman yung mga taong naapektuhan nun? Kumbaga, parang nagiging ano siya eh. Pabor lang siya sa isang Oo, side. sa isang side. Paano naman yung iba? Paano yung, yung media kasi, ang laki niyang platform. Lahat tayo pwedeng maka-access ng media. So, parang masahayaan mo pang mapabuti yung sitwasyon ng isa kesa, or maapektuhan yung lahat. Hindi, like, Parang same situation lang yan kung ililimit mo yung freedom nila. Hayaan mo mapabuti yung isa para tas maapektuhan din sila. Pwede naman Pero natin in a hayaan. positive way. Oo. Pwede naman natin sila hayaan, pero dapat be cautious sa mga pinopost online. Yun nga, parang nasa tao pa rin yung pagiging cautious. Pero hindi Ano ang yung, gagawin mo? hindi yung responsibilidad ng media media. para Oo. i-limit. Eh, Nasa pero- tao dapat yun. Paano mo siya ibabalance? Pero mababalance mo yun in a way na tulad ng mga nag-raise ng awareness. Hindi kasi talaga responsibilidad ng media na i-limit yung freedom ng tao. Kasi Kailangan. kalayaan nila yun. Kaya Hindi may yun. freedom. Hindi responsibilidad ng media. Responsibilidad ng mismong tao kung paano nila ililimit yung Ginigisa na tayo. kalayaan nila. Alam mo, dyan natin nakikita na important na parang feeling Yung ko, dyan pag-usapan. nakikita, oo. Pero hindi talaga mawawala yung mga challenges talaga Dapat sa mga malaman ganung ng bagay, bawat no? isa yung responsibility Oo. ng pagiging media user. Oo. Kaya yun, doon din pumapasok yung importance na yung pag-raise ng awareness about sa media literacy at gano'ng ka-importante maging media literate yung mga tao. Do you use social media sites like Twitter or X, Reddit? Are they a good idea? Oo. oh, Oo. Sila yung nagiging source kung saan nakikita natin yung iba't ibang perspective ng mga tao. Ano ba yung stand nila to that kind of situation. Na makakatulong din naman sa atin para maging open yung mind natin sa mga ganong instances. Pero, tanong ko lang, anong sa inyo? Kasi, naalala ko sa past nating reading, may nabasa ako. Kaya sa mga social media platforms, tulad mga X, Reddit, lalo na ngayon sa Reddit, daming pambabash, Oo, no? ang gala ng Reddit Daming talaga. nakahawa. Parang, nakalimutan ko yung term, pero nabasa ko na, marami kasi yun, di ba? Parang similar yung ano nila. Actually, kahit hindi ka magbasa sa Reddit, makikita mo siya sa TikTok. Sa TikTok, yung mga, oo. ano, mga yung Reddit stories. yung mga picture, clips. Oo, yung mga Oo, so, pictures. may nabasa kasi ako dun sa huli nating reading sa Pero mas malala sa CSII. Reddit. Pag dyan ka nagbasa mismo. Oo, pag sa Reddit. As in, vulgar talaga sa Reddit. Pwede pa tapos. Ay, sorry. Go back. Sabi kasi dun sa CSII, yung violence. Although yes, good idea sila kasi nga, marami tayong nakukuha doon. Pero may nakita kasi ako doon, sabi niya, violence can be learned through media, through watching. Pwede mong matutunan. May nakita pa nga ako doon, sabi niya na, kunwari nanonood ka ng isang murder documentary. Oo, be. Diba? Yung, maisip mo na,
Ay, kung ako, ang tanga niyan, hindi ko Oo. gagawin yan. Di ba? Parang, Mag-iisip ka ng, ng way na, paano kung ikaw yung nasa sitwasyon niya. oo nga. So, parang ma-adapt mo siya in real life. Paano pag nangyari talaga sa yun? So, magagawa mo rin yun. Nakatulong din. Rampant pa naman yun sa Reddit, no, yung mga hate na ano. Parang matututo ka ding mag-hate ng mga tao na, di mo naman kinaiinisan pero may Pero mainis ka din. Kasi, sabi ng Reddit, nakakainis sila eh. Diba? Parang ikaw mainis ka na rin. Oo. Influence nga naman ng Tapos social dadagdagan pa media. nila ng mga pangalait, Parang, mga kung ay, anong-anong oo. comment. Parang, oo nga, no. Parang katulad ng kay Viat ko. Oo nga, no. Si Viat asim niya. Pero hindi naman. Parang sabi Tsaka yung nila, kay asim Alice nga Go, niya. diba? Yung nangyayari, nakikita nila sa sa media na sirang-sira yung pangalan ni Alice Go, yung piniram niya lang and all. Tapos, di ba, lahat tayo halos naiinis na sa kanya. Ano na? Ubus na. So, tingin nyo ba nakaka-apekto to sa perspectives nyo, yung mga ganong social media? Personally, Oo. oo. Hindi ako. Kasi parang, oo nga naman, kasi nalalearn nyo nga na parang i-hate din yung isang tao kahit wala namang ginagawa. Pansin ko rin kasi, meron tayong parang Right, characteristic na kapag maraming tao ang pabor dito sa isang bagay na to, mas magli-lean on tayo doon. So, kapag siguro, siyang specific na tao, hate nila, magagaya mo na rin kapag nakikita mo yung mga comments. So, would you rather keep yourselves away from it or continue using it? Ako gagamitin ko pa rin yung Using it. It's a matter of being irresponsible Tama. social media user. Totoo. Parang Nasaya pa rin yun. tayo as students, parang 'di ba dapat alam natin kung paano mag-fact check, paano iwasan yung mga ganong bagay. Kasi ano tayo parang marunong ka namang tao. Tsaka mas nag-evolve yung mundo natin ngayon. Like, nakikisabay na tayo sa mga bago. Rather- Ngayon, yung technology. Parang rather than spreading hate, spread ka na lang ng awareness. O, kung paano itatama yung mga, iwasan yung mga bagay na hindi dapat natin gawin through Fancy. online. Tsaka mas okay na rin na informative ka. Alam mo yung both sides kung ano nangyayari. Para pag Oo. may nagtanong sa'yo, alam mo yung buong sitwasyon. Hindi yung sabat ka na lang ng Makikimema ka na lang. ano lang naman yung Sabay ka alam na mo. lang sa mga... Nalas, mali pala yung sinasabi mo, pero nakikisabat-sabat ka dyan. Ay, bakla, talaga naman. Manahimik na lang talaga. Sige. Talaga, girl. Okay. So, in what ways can media balance freedom of expression with responsibility? Ano daw? Paano daw mababalance? So, sa anong mga paraan maaring ibalanse ng media ang freedom of expression sa responsibility ng tao? Fact-checking. Tapos, ethical standards nga, di ba? Magkakaroon ng being, magkaroon ng tamang mga sinasabi through online. Parang for me, hindi yan mababalance ng... Ang tanong kasi, paano mababalance ng Mababalance ng media. Hindi paano mababalance ng Nasa tao. ano talaga yun? Parang- Nasa, bakit puro Freedom of expression ng Wala. tao. Kasi puro media. Tsaka yung responsibility ng tao. Parang hindi naman, katulad ng tanong kanina, Siguro, diba? nung tanong kanina, kung paano ililimit ng media yung freedom of Awareness lang speech. talaga. Parang, yan, hindi rin kontrolado ng media kung paano ano yung ibabalance ng tao yung responsibilidad nila. Parang, expression. as a Ano tao, yun? alam mo yung Paano pag responsibilidad ano? mo sa kapwa mo. Nilagyan ng media ng parang restriction. Diba kagaya sa Facebook ngayon, pag may nasabi ka ng something na Hindi maganda. ganon. Paano ba? Pag may nasabi kang ganon, parang parang mare-report ka tapos magkakaroon ka ng restriction for 30 days. Ganon. Pero siguro it's a sign na medyo maganda din yung pagiging ganon kasi nalilimitahan yung mga sinasabi nila through online na hindi magaganda. O, pati yung mga modo sa media. Na Isn't it- nalilimit. Katulad nung parang pinaghinalaan si... Alala yung yung pinaghinalaan si Kyle na child trafficker. Siguro Parang yung mga ganong bagay nalilimit sila. siguro dapat mas i-develop pa ng media, yung mga ganong types ng mga Hindi ko naman ginawa yun. siguro yun
Wait lang, may sinasabi pa ako. Gar. Trafficker kasi. So siguro yun na siguro yung isa sa mga naging way na lang ng media para siguro mabalance yung mga tao, Meron din yung freedom of speech yung nila. yung sa mga video or picture na pinopost, 'di ba? O kapag masyadong violent, tinatakpan nila, binablur nila. Siguro, Siguro, it's a nice way din naman siguro. Speaking of that, yung pagbe-blur ng mga bagay-bagay sa social media, I think meron din negative effect yun. Ano? Hindi naman Katulad ng mawawala. hindi kasi Mawawala parang mga yung mga, negative effect. malaki kasi sa media ngayon yung sinesensor nila yung mga gore, brutal na bagay. Baka nga. Pero minsan kasi ano yun, di ba? Parang merong mga bagay na dapat mong pinapakalat pero nasa-censor sila. So, hindi nalalaman ng mundo. Tulad nung alala ko yung sa malaking usapin talaga to, yung sa Palestine. Yung sa Ay, Rafah. oo. Yung ina-attempt kasi ng mga tao na iparating talaga sa mundo kung ano yung nangyayari sa Rafah, kung ano yung nangyayari sa Palestine, pinapakita nila yung mga tao, yung mga dead bodies. Pero hindi yun kumakalat masyado kasi sinesensor ng media. Parang May age na kailangan na yun lang yung pwede makakita. Tapos kailangan pa, kasi yung sa Facebook, hindi siya age diba? restriction eh. Parang Hindi nasa siya ano age talaga siya restriction. nung Parang Lola media. oo, sa content mismo. Binaban yung mga ganun. Parang, in a sense, Parang kahit nga walang patay na katawan. oo. Parang, Yun nasa isip ko kasi, like, pag pinost mo, parang magbe-blur lang, pero nandun pa din yung post. Pero yung, hindi, yung iba kasi, yung sinasabi mo ba, pag Iba yata. pinost, i-delete mismo oo, na, yung merong Iba iba yung na sinasabi. nabiblur lang sila, pero marami yung nadidelete talaga sila. Nare-report sila. kaya. Tawag dito. Ito, medyo hindi na to about media. Pero about to sa kay Cynthia Villar. Kasi di ba nagkaroon siya ng nagkaroon siya ng controversial statement about divorce bill. So, what is your opinion about it? Yung statement niya is ito sabi niya, pero ako po, alam naman ng lahat, I have a very happy family life. So, I'm not in favor of divorce. So, etong statement na to, given na that she's a public servant, do you think it is appropriate to give such statement? No. Nakakatawa yung sinabi niya. Hindi naman porket happy family kayo, against ka na agad sa divorce. Paano naman yung mga tao na minamaltrato na and all, ano yun? Hindi sila kasama doon. Siguro for me, kung titingin ka man sa isang konsepto, bago ka maglabas ng isang statement, put mo muna yung sarili mo doon sa sitwasyon ng tao na yun. Totoo. Diba? Katulad nga ng sa ano, yung Sa tama, yung sa tama raw. yung sociolohikong Imahinasyon. Oo, Yung oo, kailangan oo. i-put mo yung May sarili mo sarili mo sa mas mas malaki. malaking Oo. bigger Share ko lang picture. din yung ano, parang may sinabi si Atom Araulo nung, di ba na-approve kasi sa third reading na ba? Second reading, yung divorce bill. Oo. Tapos may sinabi si Atom Araulo na, kung hindi para sa'yo, bakit may pagkakait sa iba? Totoo naman, parang, Oo. hindi nga siya para sa'yo, hindi applicable sa'yo. Sige, ikaw masaya yung pamilya mo. Pero Eh, di paano sana yung all. iba? Diba? Paano mas iba? yung pamilya? Parang, Oo hindi nga. porket hindi siya applicable sa'yo. Hindi mo na bibigyan ng chance yung hindi ibang... bibigyan yung chance yung iba. Tsaka, parang wala ring sense yung sinabi niya. Kasi ang pinag-uusapan natin, yung mga divorce bill nung mga nagka-problema sa marriage Masyado nila. niya kasi inaano sa sarili niya, main character yun. Diba? Hindi siya sinabi niya yun kasi hindi siya Nakaka-relate. nakaka-benefit dun. Yun Totoo. Yun yung Pangit, ano, pangit, point pangit. niya. Oo nga, masaya ka. So, Hindi ikaw na masaya. Hindi ko na may happy family life. Para sa akin, ano siya, super inappropriate talaga. Kasi bilang senador, ikaw yung magsisilbing boses Oo, ng mga mamamayan na bumoto sa'yo para makagawa ka ng maayos na batas para makapag-benefit hindi lang ikaw, pati yung Iba. buong sambayan ng Pilipino. Ganon. So, doon pa lang parang hindi na siya qualified as a public. Alam na Oo. next term. Next term. Totoo yan. Kaya, isa ding bagay na dapat or importanteng matutunan ng mga tao, dapat piliin talaga yung mga iluluklok nila. Yung nakaka-relate talaga sa mga tao. Ganon. So, tingin nyo ba, ano ba dapat yung mga qualification? Dapat ba artista? Hindi. Dapat ba? Cancer. Feel ko isang bagay na dapat qualification na yung senador para maluklok siya or yung public servant para maluklok siya sa position is malinis yung slate niya. Tsaka dapat
nagko-conduct sila ng thorough na investigation sa backgrounds ng mga... Dapat Tsaka hindi lang puro pinifilter. O, tsaka hindi lang puro Filter. more on yung mga classification. Dapat yung mga mamayan din. Marunong din sila tumingin ng mga ng mga credentials ng tao na tumatakbo sa kanila, sa kanilang mga lugar, at saka syempre din sa pagpresidente dito, di ba? Kasi biruin mo, Hindi naman, like, madaming tao yung magsasuffer kung, like, ganong leader yung ganon yung magiging leader natin. pero alam mo, kung siguro hindi namatay si Miriam Defensor, isa siya sa mga gusto ko na sana naging president. Kasi iba yung way of thinking niya sa mga bagay-bagay. Hindi siya yung kagaya kay Duterte na sobrang brutal, like drugs, patay agad, ganun. May issue nga dyan, di ba, na yung mga pulis na pinapatay nila yung mga nag-drug user. Parang, kung sino-sino na lang yung pinapatay nila para lang magkaroon ng post. Hindi mo na nakikita yung... Dilim kasi. Tapos, next, do you think that media should focus on domestic or global problem? Hindi, dapat di lang sila nag-focus sa domestic tsaka sa local. Global. Global tsaka local. Ate, okay ka pa ba? Global Then, tsaka local. Ang tanong kasi dyan, Saan mas domestic magko-focus? or global? Parang hindi dapat, parang di Parang naman dapat mamimili yung ka. choice. Oo, dapat nga, di ka mamimili dyan. Paano malalaman yung nangyayari sa paligid mo kung may part lang na kailangan i-focus? Yun hindi kasi pwedeng yung focus mo, for example, domestic na issues lang, parang hindi ka aware sa nangyayari sa mundo. Paano kung yung nangyayari sa ibang lugar? Makaka-apekto din sa'yo. Paano mo malalaman yun? Di ba Diba? kagaya Hindi ka ng aware. pandemic? Oo. Oo. Yun. Kung hindi natin alam yun, siguro patay na tayo lahat ngayon. Totoo. Totoo Pati yan. yung sa presyo ng oil. Di ba, importer tayo ng oil. So, yung pagtaas nun, kung hindi natin nalalaman yung gera sa ibang bansa, yung mga yung kasi yung kadalasan dahilan, nagkakaroon daw ng gera. Yung sa Ukraine and Russia. Oo. Diba? Kung natin malalaman yun, Economics. paano na lang tayo? Parang, di ba parang magrereklamo lang tayo sa pagtaas ng gas nang hindi natin alam ano yung root cause. Again, tulad nung sinabi din sa tama raw, yung sociological na imahinasyon. Dapat alam mo yung nangyayari sa paligid mo para makarelate ka, para alam mo yung root cause ng problema. So, parang hindi dapat priority kung ano yung focus mo. Dapat both. Walang prioritize mo yung domestic, prioritize mo yung global. It should be both. Tsaka ang mga bagay na yan, pag nalalaman natin, nagkakaroon din ng impact yan sa mga pang-araw-araw natin na buhay. Kaya dapat maging aware tayo both locally and globally. Globally. Okay, last question. Is cancel culture a good thing? Kayo. Ano ko dyan? Kasi parang sa mga nakikita ko ngayon sa social media, mix yung sagot ko dyan. Ako no. Bakit? Bakit? Hindi kasi parang may mga unnecessary hate ba? Oo. Parang hate lang sila, hate na Wala namang katuturan. Oo, porket ayaw mo sa isang tao, Ika-cancel mo na. agad. Alam mo, kahit di lang naman siya sa social media at nangyayari, kahit in real life. May good impact din. Mga kaklase ko, ay, Name drop na yan, sis. Sino yung mga yan? Hindi, kasi parang feeling Hindi ko ko kilala. nagiging... Minsan kasi yung mga tao, hindi nila naiintindihan kung sino yung dapat i-cancel. Yun yung nagiging problema. Pero kasi, may good effect din yung cancel culture eh. Example example ko na naman yung sa Palestine and Rafah. Kasi parang marunong na yung mga tao ngayon eh, marunong na yung generation natin. Example ko si Hailey Bailey. Napanood niyo ba yun? Yung TikTok video niya nung Met Gala yun, di ba? Napanood mo yun? Met Gala. So, di ba, alam mo yon yung may video siya na hindi siya included, hindi siya invited sa Met. Pero yung, parang fine-flex niya lang yung outfit niya. Parang yung sinabi niya nun is, let them eat cake. Yun yung audio niya. Kinancel siya ng mga tao. Bakit? Nalimutan ko yung context, ba't siya kinancel? Kay Marie Antoinette? Or yung dahil sinabi nila na, may nabasa kasi ako na, kasi daw sinabi niya, let them eat cake. Parang maraming nagugutom sa Rafah.
Parang, in a sense, yung minsan yung cancel culture, may good thing siya. For example, yung mga influencers na nagpapakalat ng fake information, yung mga influencers na hindi maganda yung pinapakita nila, nakaka-cancel sila. Parang yung mga advocacies nila, hindi na kumakalat. Diba? Parang yun yung good thing sa cancel culture. But then again, hindi kasi naintindihan ng mga tao kung sino yung dapat na i-cancel. Like, for example, kay Nurse John, yung isang Diba? Filipino Unnecessary. nurse, kasi Filipino ba siya? Filipino Filipino siya. siya sa abroad. Kinakancel siya ng isang nurse dahil yung ine-expect niya na Gay si si Nurse John. But But, for content lang ba yung pagiging ganun? pero hindi niya sinabi in the first place na Ah. bakla siya. Kasi nung kinakancel siya kasi nalaman na may anak at may asawa siya. May asawa siya. Oo. Tapos marami nagsabi, ay, akala ko ba, na bading siya? Ba't ganyan? Inassume kasi nilang gay si Nurse John kasi Malambot siyang Oo, gumalaw. parang femme guy siya. Tapos pinoportray niya kasi yung Mga babaeng mga babaeng nurse. Ay kasi totoo naman na malaki sa nursing hindi industry, siya babae mostly sila. babae. Oo. Totoo. Inassume lang nilang nag-gay siya. Kasi nga, yung mga skits niya, Mga Chinese babae. skit niya, Babae. mga babae. Pero Kasi hindi naman puro yung babae sinabi. ng mga nurses eh. Yung mga ganong Bira ng pagka-cancel lalaki, ba? kako. Unnecessary sila. totoo. So, feeling ko yung sagot doon, mix siya. Doon ang sasagot, it depends talaga. It depends kung sino yung kinakancel mo. At paano maintindihan ng mga tao kung ano yung ika-cancel nila. Pero para sa akin naman, ang tanong kasi is cancel culture a good thing? So for me, hindi talaga siya good thing. Maganda man yung Dulot. magiging dulot ng pagka-cancel mo or hindi. Kasi in the end, meron ka pa rin taong nasasaktan mentally, lalo na mentally ng mga pambabashing or hatred na pinibigay mo sa kanya. Siguro okay lang yung i-critic mo siya or sabihan mo siya ng, uy, mali ang ginagawa mo, ganun. Pero hindi to the point na kailangan mo sirain yung buhay niya, kailangan mo magsabi ng kung ano-ano, kailangan mo siyang i-cancel sa social media. So yung the word na cancel culture is a negative It is a negative term term. para gamitin. Guys, Mga tao talaga yun. tumatawag na yung nanay ko. Hala, Wait ano lang. ba yan? Pinauwi. Pinauuwi ka na. Ang aga ate. Uy, ano oras na? Pauwi na nga. Nagpapawi na ako. Te, 7 pa lang talaga. Ano oras uwian natin? Akala ko 10 na. 7:18. Kasi 19 nakalagay. Meron ka pa ba dyang mga questions na nakuha? Yun yung last. Ayan. Yung yung about sa cancel culture. I think Oh, pag tara, uwi inuman na tayo. naman na to, nagka-sense naman. Oh, hindi lang So, puro chismis. Like, di lang to MM. So, tingin nyo guys, parang anong take away nyo today? Anong tingin take away nyo? Ako yun, may mga bagay na maganda yung nagiging effect niya, pero hindi talaga natin may iwasan yung mga may masasaktan. Tsaka, kahit gustuhin man natin na i-balance, hindi pa din talaga may iwasan yung mga ganong bagay na makakasakit or magiging positive. Sa akin naman, nakadepende talaga sa'yo kung paano mo siyang Gagawin. gagawin. Paano mo balanse. For me, dapat Kaya matutunan talaga na maging responsible social media Totoo. user. Hindi lang tayo mga nag-aaral sa school, kundi yung mga, kahit yung mga nanay dyan, Oo, kaya matatanda. maganda rin kung tsatsagain natin yung mga older. Oo, na maging na open sila. nagpapaturo sa atin, kunwari. Saka maging open sila sa mga nakikita nila, lalo na yung technology natin sa patas. Kasi madalas, di ba sila din yung mga biktima ng Mga fake na-scam, news, di ba? ganun. Kaya dapat talaga tiyagain natin na i-advocate yung tamang gagawin, lalo na sa social media. Speaking of that, ang natutunan ko is, dahil nga tayong may mas alam, siguro dapat mas magsimula sa atin yung mabuting gawain, lalo na sa media. At saka, kung meron man tayong sasabihin o gagawin,
ilagay muna natin yung sarili natin dun sa posisyon nila Tama. bago natin gawin yung bagay na yun. Correct ka, Billy. Ano na? Anong oras na? Correct. Uwian na. Uwi Kaya na. tayo. Ay, Uwi na. meron. Uwi ka na. So, So, that ends our the segment. discussion na sa susunod na session ulit ng Sama ka, sir! Ay! Sama ka namin, sir! Tara na at mag. Inuman! Or cheers! Cheers! Eh, Grabe naman. Inom na may kasamang kaalaman. Bye-bye. Bye-bye.